Magandang gabi po, Teacher Cha at mga kaklase. Ako po si Ethan at naghanda po ako ngayon ng isang presentasyon patungkol sa kwento ni Eris. Batay sa mitolohiyang Griego, si Eris ay isa sa mga Diyos na Griego at isa sa mga anak ni Zeus at Hera. Ngunit ang kwento ng kapanganakan ni Eris ay komplikado dahil may dalawang bersyon ang kwento ng kanyang kapanganakan. Ang una ay nagsimula nang magpasya o magdesisyon si Hera na magkaroon ng isang anak nang wala si Zeus. At ito ay ginawa ni Hera sa pamamagitan ng paggamit ng isang bulaklak na may isang kapangyarihan na makapagpapuntis ng isang tao o Diyos. At ito ay ginamit naman ni Hera upang magkaroon ng isang anak na si Eris. Ito ay ginawa ni Hera dahil sa galit niya kay Zeus. Dahil si Zeus ay nagkaroon ng isang anak sa ibang diyosa na nagngangalang Metis. Si Metis ay isang titan na kauna-unahang asawa ni Zeus. Na ayon sa mitolohiya, si Zeus ay natakot na maaaring magkaroon ng isang anak na lalaki si Metis na maaaring maging mas makapangyarihan pa sa kanya. Kaya't batay sa mitolohiyang Griego, nilunok ni Zeus si Metis. Ngunit ang naging anak nila na si Athena ay hindi namatay at lumabas pa mula sa ulo ni Zeus. At si Athena ay ang half-sister ni Eris. Kasama dito sina Apollo, Artemis, Dionysus, Hebe, Eileithyia at Hephaestus. At marami pang iba na mga demigod at diyosa na mga naging anak ni Zeus. At iba pang nagaling pa sa mga iba't iba pang mga diyosa, pati na rin ang mga mortal. Ang isa pa namang bersyon ng kwento ng kapanganakan ni Eris ay nagsimula nang ipinanganak si Eris sa pamamagitan ng simpleng pagmamahalan at pag-iibigan ni Zeus at Hera. Nang lumaki naman si Eris ay kinasanayan ni Eris ang pagsasanay sa mga labanan at ito ay nagdulot ng kanyang kalakasan, kahusayan at mga kaalaman patungkol sa mga labanan at digmaan. At naging kilala siya bilang Diyos ng digmaan. Kilala rin si Eris bilang isang Diyos na agresibo at malakas. At mahilig rin siya sa dugo at mga labanan at digmaan. At kahit may maharap man siyang mga digmaan kung saan ay matatalo siya, ay kinukuhanan na lang yan ng mga kaalaman at ng kasanayan sa mga digmaan at labanan kung saan ay natatalo siya. Upang kung may maharap man ulit siyang mga digmaan o mga labanan, ay mayroon siyang sariling kaalaman at kasanayan sa mga laban na naharap niya kung saan ay natalo siya. Ang simbolo naman ni Eris na may ugnay sa kanyang karakter ay isang ibong buwitre na nagsimbolo ng kanyang kahusayan, kagitingan at mga kaalaman o karunungan sa digmaan. Batay naman sa mitolohiya na Griego, ang patungkol sa relasyon ni Eris ay medyo komplikado dahil hindi siya nagkaasawa ngunit nagkaroon pa siya ng 4 na anak at may inibig siya na diyosa na nagngangalang Aphrodite. Si Aphrodite ay minahal rin si Eris. Ngunit ang kanilang relasyon ay naging komplikado at nagdulot ng sama ng loob at mga galit sa mga Diyos at diyosa. Kaya sa huli ay hindi sila nagkatuluyan, ngunit si Aphrodite ay nagkaroon pa ng asawa na nagngangalang Hephaestus na si Hephaestus ay ang half-brother ni Eris. At si Eris naman ay hindi na muli nagkaroon ng asawa. At ngunit sa kamatayan ay nagyakapan sina Eris at Aphrodite nang mamatay silang parehas. Yun lang po.